Okay, everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kayang Starot. Kumusta po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking mga clients from local to international. Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-tarot reading po. Kasi nga, ako ay medyo na busy po ako sa aking mga sessions, sa aking mga services, at yun nga, sa tarot reading sessions at sa mga iba kong mga services. Ngayon, ang gagawin natin, tayo ay mag-tarot divination tungkol sa susunod na taon. So, ang ano po nito, Pilipinas Predictions sa 2026. Ating titingnan kung may mga sakuna pa bang mga darating, mga pandemya, tingnan natin ang ating ekonomiya, tingnan natin ang lagay ng ating politika at ng ating gobyerno. So, mga kayang Starot, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa hindi po pag-skip nyo ng ads sa aking mga videos kasi ito po ay donation para sa akin para ako ay makapag-offer sa lahat ng ating mga spirit guides sa mga taong ating binabasahan at sa ating highest power po na tayo ay bigyan pa ng lakas na makapagpatuloy sa pagbigay ng insight po sa inyo tungkol sa ating bansa, tungkol sa mga tao, sa gobyerno. So, before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe sa akin channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divination sa aking ginagawa. May mga spellcasting ako, may life coaching, may base chart reading, may feng shui, at may Reiki healing. So, ang Reiki healing po, siya po yung nag-iisang galing po talaga, natural po talaga siya, galing sa highest power po natin. So, siya po yung nag-iisang mag-cleanse, mag-banish, mag-purify po sa lahat ng mga klase na negative energy, black magic, ancestral karma, past life karma. Siya po yung mag-dissolve at mag-transmute into life para po mag-success po ang isang tao. So, mawala po lahat ng klaseng mga blockages. So, kung sino po yung interesado sa aking mga services, paki-check po ang description below sa video na to. Nandyan po ang aking WhatsApp number at dito sa screen po. So, ngayon, simulan na po natin. Tingnan ko una yung tungkol sa sakuna. Marinig pa ba yung mga boses ko? Kasi umuulan po dito. Malakas po. So, yun. Tingnan natin kung may bagyo ba. Okay. Meron. So, natural po talaga sa Pilipinas. Nadaanan talaga tayo ng bagyo. Merong lindol. Okay. Diyos ko. Maraming mawala. Ngayon, so may nakita din akong tsunami. So, itong bagyo, kasama nandito mga storm surge. May nakikita ako sa mga iba't ibang lugar. So, ito bagyo, nag-yes po siya. Meron din po tayong lindol. So, marami pong nawala. Marami pong mawala. So, dito naman sa may nakita akong tsunami. Volcanic eruption po. May nakita ako. So, ngayon, tingnan natin muna ang bagyo. So, saang lugar ba tatamaan? Usually naman, so parang paulit-ulit lang na may mga lugar talaga dito sa Pilipinas na parang madaanan talaga ng bagyo. But, i-sure po natin kung saan talaga ang mga ito. Okay, nakita ko dito Cagayan Valley, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoque, Romblon, Palawan. So, sa Luzon po to. Tingnan ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa Visayas. Diyos ko. Naano na ako. Okay. Okay. May nakita ako dito sa Cebu. Bohol, Samar. Meron. So, ito sa Visayas area po ito. So, tingnan ko lang po sa Mindanao. Kung tatamaan po ba siya sa ang lugar. Okay, meron sa Mindanao. So, sa Mindanao, tingnan ko kung anong area. So, may Northern Mindanao. Ay, dalawa. Dalawa po siya. So, Davao Region.
So, ganun pa rin, Northern Mindanao at saka Davao Region. So, parang naulit lang po yung sinabi niya. So, yun po. Ulitin ko, sa Luzon, Cagayan Valley, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoque, Romblon, Palawan. Matatamaan po ng bagyo yan. So, mag-ingat po lahat ng mga clients ko or mga subscribers ko na nandyan. So, sa Visayas po, Cebu, Bohol, Samar. Sa Mindanao, Northern Mindanao. So, mga anong lugar dyan sa Northern Mindanao, mag-ingat po. So, Davao Region din po. Okay. Ito po lahat sa bagyo. Storm surge, may mga ganon, yung posible na mga lugar. Yung mga sinasabi ko na matamaan. So, dito naman sa lindol. So, dito ako ano kasi marami pong losses. So, tingnan natin kung saang lugar ito. Okay, matatamaan ba? May matamaan ba sa Luzon, Visayas, Mindanao? So, Luzon muna tayo. Okay. Meron sa Luzon. Meron din sa Visayas. Meron din sa Mindanao. Makita pa ba yung cards? Okay. So, tingnan ko ang lugar sa kung saan ito, itong lindol sa Luzon. Okay. Southern Luzon. Southern Luzon po. Ilocos Region, Southwestern. Southwestern po. So, yon po sa Luzon. Sa Visayas po, tingnan ko. Panay Island po. Panay Island. Pwedeng matamaan ng lindol. Posibleng matamaan ng lindol. So, mag-ingat po tayong lahat. Tingnan ko sa Mindanao. Okay, sa Mindanao. Okay. 4. Zamboanga Peninsula. Bangsamoro. So, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro. So, mag-ingat po lahat sa Mindanao. So, itong mga sinasabi ko na lugar, mga posible po na doon po ang center po ng lindol. Kung center na mas malakas-lakas ba sa lugar na yan. So, yun po. Yun po sa lindol. Okay. So, tingnan natin dito sa tsunami. So, posibleng lugar. So, tingnan natin kung matatamaan bang Luzon. Yes. Sa Visayas din. Visayas. So, tingnan ko sa Luzon kung anong lugar. So, sa Bicol Region. Northern part. Sa Luzon, National Capital Region. Ito. So, yan. Tandaan nyo ang mga lugar na yan. So, kung hindi makuha, ulitin nyo ang video na to. So, tingnan ko sa Visayas. Okay. Sa Visayas, yun nga, Panay Island. Kasi sa Panay Island, nakita ko rin doon sa lindol, na may lindol doon. So, posibleng may mga tsunami, ganon. So, Negros, Bohol, Samar. Okay. So, mga taga Bohol, mag-ingat po sa Samar, Negros, Panay Island. Tsunami po yung posible na tatama sa mga lugar na to. So, yon. Ngayon tingnan ko sa sa volcanic eruption kasi nag-yes po siya. So, mga mga vulkan na pwede po siyang mag-erupt. Okay? May nakita ako, Canlaon Volcano, Bulusan Volcano, Babuyan Volcano. So, nakita ko ito nung kanakaraan na nagbasa sa tungkol sa Tarot, Pilipinas. Nakita ko din ang Babuyan Volcano. So, Biliran Volcano. Matutong Volcano po. Banahaw Volcano. Musuan Volcano. Isarog Volcano po.
Iriga Volcano. So, parang naulit lang. Iriga Volcano. So, yon ang mga posible na magkaroon ng volcanic eruption. So, ulitin ko, ang mga future events ay may 75% na pwede po siyang mangyari. So, may 25% tayo na paraan or gamitin natin na i-block po ang mga negative influences. So, dasal lang po yan. So, yan po. Yan po sa ano. So, kung hindi nyo nakuha yung iba, pakiulit ang video na to. So, tingnan natin kung may pandemya ba na darating sa Pilipinas. Ganun pa rin. So, ang nakaano dito, nakaganda dito, so, may ganun pa rin may COVID-19, parang nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya. So, ang ano lang, may pagbabago na may mga bagong gamot na ano yun, yung magawa ba na mga bagong gamot na madali siya malunasan. So, parang nag-upgrade na din po yung gamot ng COVID. So, may mga bagong gamot na ano yun, yung ano ba sa Tagalog, yung maimbento na madali po siyang malunasan. So, hindi na po siya nakakatakot talaga kasi marami ng mga gamot na magsilabasan na madali lang siyang malunasan. So, may iba pa ba? Okay. So, ito, may nakikita akong chronic fatigue syndrome. So, sa mga tao po ito, na ito yung maranasan nila. Mental at emotional distress, mga ganon. So, may mga pangyayari sa ating bansa sa 2026 na magbigay sa atin ng chronic fatigue syndrome. So, kasama na yung mga, yun nga, mental at emotional distress, yung exhausted ka sa kaiisip, sa mga pangyayari na yan. So, yun po. So, ang pandemya, ganun pa rin. Yung sa COVID, patuloy pa rin yun. Pero yun nga, may mga bagong gamot na may invento na madali siyang malunasan. At in general po, majority po sa mga Pilipino magkaroon po ng chronic fatigue syndrome. So, dito naman tayo sa ating ekonomiya. So, yan. Tingnan ko. Okay, lack of planning, ganun pa rin. So, nabasa ko na to dati na lack of planning. So, insufficient po na knowledge sa pagdala, yung mga nagdala ba sa ekonomiya. So, yung skills about economic, so parang yung bang kulang, insufficient nga, kulang sa kaalaman. Paano patakbuhin ang ating ekonomiya na magiging maganda sana. Pero yun nga, yung mga namuno, yung iba dyan, kulang talaga sa kaalaman. So, yun, ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, nangyayari sa ating ekonomiya, dahil po yan sa mga namumuno talaga. May iba dyan na marami ng pera, pero kulang sa kaalaman. So, yun pa rin ang ating problema. So, may nakikita pa rin akong yung mga investor na parang ano ba, yung gusto mag-invest pero hindi tutuloy. At marami ding mag-withdraw. Marami ding mag-withdraw sa yung mga nag-invest sa Pilipinas, magwi-withdraw po. Marami po. May nakita ako. Ito. So, pero, sa July to December, may nakikita akong, yung medyo makarecover po. Slowly nga lang, but may nakikita akong progress talaga. So, may progress talaga siya, konti. So, ipagdasal natin para makabawi naman tayo na matuloy-tuloy to. So, kahit papaano, may positive pa rin. Kasi nga, may recovery.
may nakikita akong recovery pa unti-unti nga lang. So, ngayon, ito yung pinaka-importante sa politika. Okay. So, may nakikita ako dito, healing and recovery po. So, ibig sabihin, yung past political wounds or conflicts po, may nakikita po akong healing. May nakikita po akong reconciliation, resolution. May nakikita ako. So, may nakikita ako mga, yung mga politiko na nag-away-away at rin sila, yung magka-reconcile din sila. Ganon. So, may nakikita din akong transparency, increase cooperation and collaboration sa mga politician, potentially leading to more effective policy making and governance. So, may nakita akong transparency, pagbabago sa pagpapalakad po ng ating mga policy ng ating gobyerno. May nakikita akong ganyan. Okay. So, may nakikita rin akong mga politicians, o yun nga, na parang magkakasundo uli. Tapos, sana lang na mangyayari ito na healing. So, ibig sabihin, sana masama yung dapat talaga na mag-reconcile. Pero sa tingin ko, maraming aayaw dyan. Kasi unfair, di ba? Marami na tayong pinaghirapan, marami na tayong nasaktan tayo, paulit-ulit, ganon. Tapos, bigla na lang mag-reconcile. But kung ikakabuti naman talaga sa ating bansa, natin lahat Pilipino, so okay na lang din, di ba? So, may nakikita akong reconciliation talaga, resolution, sa mga politicians. So, hindi ko lang masabi kung sino-sino sila, basta meron. Okay, may nakikita akong, ito na naman, so may nakikita ako sa mga politicians na bababa sa kanilang pwesto dahil may mga lihim na mabubunyag pa. Palagi lagi ko talaga mababasa na may mga lihim, ang dami pa pala nito, ang dami pa palang mga lihim na mabubunyag. At kusa na lang bababa dahil sa kahihiyan. Patuloy ang rally sa kalsada, ganun pa rin. So, may nakikita ako na may yung kusang bababa talaga, logic. So, ginagamit niya yung utak na niya na bababa na lang siya. Sana nga mangyari yon. So, may nakikita ako na nasa mataas na pwesto, so marami naman sila na nasa mataas na pwesto, nabababa kusa sa kanilang kinalalagyan. Yon ang ipagdasal natin. Kasi yung itong mga bababa, may malaking kinalaman talaga sa kung ano yung nangyari sa ating bansa. So, kasi ang mga pangyayari sa ating bansa, hindi na naman isang tao ang masisisi natin. Kasi marami naman talaga silang mga gahaman. So, kung itong tao na bababa, kasi nakikita ko na 65 to 70% na bababa po siya. So, sana mangyari na para matigil na po yung mga paghihirap natin. So, sa July to December, may nakikita akong pagbabago sa ating gobyerno, sa ating yung ekonomiya rin, magbabago rin po. So, may mga healing, reconciliation, ako nakikita. So, mangyayari po siya July to December. 75% po yan. So, yun po ang ipagdasal natin para po matuloy na yan. Kasi pagod na po ang lahat ng mga Pilipino. So, yun lang po mga kayang Starot. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin, sa aking reading na to. God bless po sa inyong lahat.